Naniniwala ang ilang eksperto na ang maayos na pamamahala pa rin ang susi para makabawi ang ekonomiya sa mga corruption scandal, maging sa mga taripa na ipinataw ni US President Donald Trump. Ang detalye sa Agenda Report ni Paulo Barcelon. Kung sina dating Socio-Economic Planning Secretary Shelito Habito at dating US Ambassador to the ADB Curtis Chin ang tatanungin, governance pa rin ang susi sa paglago ng ekonomiya. Sa ginanap na Security Bank Economic Forum, tinukoy ng dalawang eksperto kung paano makakabawi ang Pilipinas sa gitna ng mga hamon mula sa Trump tariffs at mga isyong pampolitika sa loob ng bansa, kasama na ang flood control scandal. And then, it's the big bad G word, governance. So that is where we have to be really convincing that we can definitively fix this problem in a way that will convince not only foreign investors but even our own domestic business community. Ayon kay Habito, maaring bumaba ang inflation sa 2 hanggang 3% sa pagtatapos ng taon hanggang 2026. Pero maaari raw itong magbago sa harap ng mga sunod-sunod na galaw sa pamahalaan. Tulad ng mga polisiya sa agrikultura, gaya ng kasalukuyang import ban sa bigas, na sa pananaw ni Dr. Habito ay bagamat nakatutulong sa mga magsasaka, ay mas nakasasama sa mas nakararami. We have to look simply at the greatest good for the greatest number. That should be our standard for good policy. Now, the greatest good for the greatest number means looking at consumers as well as with farmers. And therefore, an import ban, which is of course supposedly helping farmers, is going to be hurting the wider majority of Filipinos. Binigyang diin din ni Habito ang pangangailangan na tugunan ng gobyerno ang isyu ng kawalan at kakulangan ng trabaho. Babala niya, maaaring umabot sa 3.5 hanggang 4.5% ang unemployment rate kung hindi ito maaayos kaagad. Iginiit naman ni Ambassador Chin na kailangang maging mas matibay ang mga bansa sa ASEAN sa harap ng mga sigalot sa labas ng rehiyon at ang patuloy na epekto ng US tariffs sa mga ekonomiya. I would just encourage everyone to get engaged and involved and do what you can to fight, bureaucracy, regulation, inequality, and corruption in your own backyard. Even in your own companies, not that you're corrupt companies, but think through, how do we give all of our employees, our colleagues, a voice? Is it only those that know the CEO can talk? I don't know. But for me, this is a critical issue because it's one that you all know. Ayon sa dalawang eksperto, dapat nang paghandaan ng mga ekonomiya sa ASEAN ang dagdag na daloy ng mga produkto sa rehiyon dahil sa mga taripa ni Trump at gawing pagkakataon ito para palakasin ang foreign investments, value chain development at kooperasyon sa pagitan ng ASEAN member countries, lalo't dito sa Pilipinas gagawin ang ASEAN Summit sa susunod na taon. Para sa Agenda, Paulo Barcelon, Billionario News Channel.